Ayan, talagang lahat tayo ay apektado, no, Sir Pablo, na ito pong krisis na atin pong nararanasan. Pero on your part and sector sa pangkalahatan, gaano po ba kalaki, Sir Pablo, ito pong epekto? Unang-una, na ito nga pong nababanggit po natin kanina, yung pagtaas ng presyo po ng petrolyo, no, sa inyo pong kabuhayan, na maliit man, katamtaman, malaki, or ano ba yung may kukonsidera po natin na biggest challenge talaga? Sir Pablo, go ahead po. Yung una ho, ang epektong malaki ay yung hirap naming maabot ang gastos sa gasolina at diesel sa aming pang-araw-araw na laot. Una, ang kwento kasi nito ay yung dati ang ginagamit ho namin ay gasolina. Mm. Noong mga nakaraang mga panahon, ang gasolina ay mas mataas kumpara sa diesel. Tapos mababa ang diesel. Kaya nag-convert po ang mga mangingisda into diesel, pero ngayon ay baliktad na. Ang diesel na ang mataas at ang gasolina ang mababa. Hindi na kami makakabalik sa dating paggamit ng gasolina. Kung kaya ngayon, ang problema ng mga mangingisda, halos 50% na ng mga mangingisda sa Pilipinas, sa member ng Pangisda Pilipinas, ay halos humihinto na sa pangingisda dahil sa laki ng gastos. At ang ginagawa, naghahanap na ng alternatibong hanap buhay para mabuhay ng tuloy-tuloy sa kasalukuyang hirap na inaabot ng mga mangingisda. Kaya halos 20% lang ng ang maiuwi mo para sa pagkain, para sa pangangailangan ng pamilya mo. So napakaliit. Paano na kung napakaliit lang din ang huli mo dahil nauubos ang ating isda sa ating municipal water? At ang pangamba pa nga namin dahil sa paglaki ng gastos ng mga commercial fishers, hindi na sila lalayo at ang iba nga ang sabi tumigil na rin, no, mga commercial fishers. Ang epekto kagad niyan kapag magtitipid sila, hindi na sila lalayo at papasukin na nila ang municipal water para doon na mangisda, para makatipid din sila sa konsumo sa crudo o sa diesel. So, ibig sabihin ang kakaunti ng laman ng ating municipal water ay mabilis na mauubos dahil papasukin na ng mga commercial fishers na nagtitipid sa kanilang gastos. Alam naman natin ang kapitalista, sa halip na bawasan ang kita, ayaw at naghahanap ng panibagong kita at dagdag na kita. Kaya hindi sila pupunta sa laot dahil lalaki ang gastos nila sa konsumo sa krudo. Kaya ang municipal water ngayon ang problema na maliit na mga isda dahil baka pasukin na nila at pinapasok na nga nila nung hindi pa tumataas ang krudo. Marami sa amin, nabanggit ko kanina, almost 50% na ng mga mangingisda ay huminto, no? Dahil sa walang mapagkunan ng panggastos, bukod pa sa walang katiyakan sa na mababawi niya yung ginastos niya. Lalo pat inuutang mo lang ang kalakhan ng gastos na gagamitin mo para makalaot ka. Ang iba naghahanap na ng alternative na trabaho, halimbawa construction, nagkakarpentero, namamakyaw, nag-i-trike, nagpapadyak, o kaya naman nagtatricycle. Yung e-trike halimbawa, wala naman siyang kuryente, wala naman siyang diesel, pero gumagamit ng kuryente, kumikita din sila kahit paano sa ganong hanap buhay. Pero yun ay pansamantalang pagpihit lang ng hanap buhay sa assumption na itong pagtaas ng presyo ang krisis na to ay mariresolve kapag tumigil na ang digmaan ang giyera sa gitnang silangan. Ang aming kahilingan sa pamahalaan, totoo na mayroon silang ina-announce na suporta sa gitna ng krisis na to para sa sektor ng agrikultura, mangingisda at magsasaka. Kaya lang, ang pinoproblema namin, ang basihan nila ay kung sino ang nasa RSBSA na rehistrado at sino ang nasa Fisher Folk registered na mangingisda at sino yung mangingisda na mayroong rehistradong sasakyang pandagat o yung kanyang fishing gear. Hindi lahat ng nakalistang yon ay apektado ng krisis na to. Pero maraming hindi nakalista. Maraming mangingisdang walang fishing gear. Nakikisakay lang sa mayroong kagamitan sa pangingisda na hindi na isasama doon sa listahan ng tutulungan o bilang bibigyan ng ayuda. Tulad ng mga ayuda na binibigay ng pamahalaan ng DSWD, kung mayroon ang DOLE at kung mayroon ang DAB PAR, sila yung mga ahensya na kung saan dinadaluyan ng tulong na to. Ang mungkahi namin i-clarify at busisiing mabuti ang listahan
ng mga mangingisda at mga magsasaka sa kanayunan na hindi na isasama sa listahan. Una, ang isang problema namin sa kanayunan sa paggamit ng listahan may halong politika. Mhm. Kung sino ang malapit doon sa nasa politika, yun lang ang nalilista. Kung sino yung kamag-anak ng nakapwesto, yun lang ang nalilista. Marami ang hindi nalilista at hindi talaga nakakatanggap ng ayuda o tulong. Ganong tinamaan lahat ng krisis na ito. Kaya ang panawagan namin sa pamahalaan, kung nakikinig ang ating pamahalaan ngayon, i-verify ito. Tingnan, bumulusok tayo patungo sa mga barangay, tingnan sino-sino ang tunay na mangingisda, sino-sino ang tunay na magsasaka, at ano ang epektong idinulot ng ganitong klase ng krisis, at isama sila sa listahan at immediate bigyan sila ng ayuda dahil tinatamaan sila ng krisis na ating dinaranas ngayon. Ito po ay panawagan namin kasi marami na hong daing ang mga member namin mula sa Luzon, Visayas at Mindanao na may mga ayudang dumarating pero pagdating sa pilahan, nakapila ka dahil mangisda at magsasaka, pagdating sa dulo, wala ka sa listahan. Ang pamahalaan natin, ang sinusuportahan ay yung commercial. Yes. Yung malalaki na mayayaman na at mayroon ng yumaman na nga sa pangisdaan. Habang ang kulang-kulang 3 milyong maliit na mangisda na nanatiling maliit na mangisda at apektado, tinatamaan ng matindi ng krisis na ito. Kaya ang pamahalaan dapat nakatingin sa majority ng kanyang mamamayang Pilipino, mamamayang mangisda, ang immediate na dapat lapatan ng programa para matulungan na umangat at tulungang makasurvive sa krisis na ito.